Una sa ating mga balita, nalampasan pa ng Pilipinas itong paglago ng ekonomiya sa taong 2013 sa kabila ng mga nagdaang kalamidad at sakuna. Ayon sa ulat ng National Economic and Development Authority o NEDA, nagtala ng 7.2% na full-year GDP ang Pilipinas. Tiwala rin ng NEDA na lalakas pa ang ekonomiya ng bansa ngayong taon dahil sa napagtibay na huling annex ng kasunduan sa pagitan ng pamahalaan at MILF. Si George Bandola ang ating tagapagbalita. Sa kabila ng pananalasa ng mga matitinding man-made at natural calamities noong nakarang taon, nagawa pa ring makaangat na ekonomiya ng bansa. Pumalo pa sa 6.5% ang pagtaas ng gross domestic product noong fourth quarter, kaya pasok pa rin sa 7.2% ang kabuuang GDP growth ng bansa para sa 2013. Naitala ang paglago ng ekonomiya dahil sa intensibong paggamit ng mga espasyo at lupa o real estate trade and space renting activities ng mga BPO firms, idagdag pa ang masiglang manufacturing sector. Sa consumerism, napanatili ng pamahalaan na mataas na paggasta sa mga mahalagang infrastruktura, bagamat bahagyang bumagal ito sa huling bahagi dahil sa pagtugon sa mga kalamidad, hindi naman kabuang masiglang ekonomiya na naitala sa unang 9 na buwan. Naitala rin ng National Statistical Coordination Board ang 7.8% na pagtaas ng gross national income o kabuuang kita ng bansa mula sa mga local at foreign investment taxes at kita sa mga remittances at grants o net primary income na kasamang tumaas sa 9.5%. Idagdag pa dyan ang kabuuang gross domestic product. Mas mataas ito kaysa sa 6.5% na GNI growth noong 2012. Sabi ng NSCB, ito na ang pinakamataas na kita ng bansa simula noong 2003 kung saan nakapagtala ng 8.5% GNI growth ang bansa. The trick is really to keep this fundamentals intact. We keep our house in order, the economic environment attractive so that they would keep coming. And if they would keep coming, they would be able to sustain the growth that we are hoping to achieve for the next several years. Dahil din sa mga nangyaring kalamidad, lalo na noong huling bahagi ng taon, naitala ang biglaang pagtaas ng income sa 15.1% mula sa mga remittances at grants galing sa ibang bansa. Naitala rin ng NSCB ang pag-angat ng agriculture sector sa 0.7% at ng services sector na tumaas ng 1.6%. Patuloy din ang pagpapalawak ng industry sector dahil sa paglakas ng manufacturing sa 3.2%. Samantala, inaasahan namang lalo pang sisigla ang ekonomiya ng bansa sa 2014 dahil sa napagkasundo ang huling annex ng Bangsamoro Agreement. The assumption is that the growth would be coming from not only just of course in the region in Visayas or Luzon, but also in Mindanao. So to the extent that this would help achieve peace and stability in the area, that should improve the capacity of Mindanao to contribute to the overall economic growth. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.